Good morning, everyone. Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubod natin ang 2010 American Adventure Fantasy film na pinamagatang Alice in Wonderland. Spoilers ahead. Watch out and stay safe. Nagsimula ang pelikula sa batang si Alice. Hindi daw siya makatulog dahil sa paulit-ulit niyang bangungot na laging bumabagabag sa kanya. Inilarawan niya sa kanyang ama na si Charles Kingsley ang kanyang mga panaginip. Ganun pa man sinabi ni Charles na hindi totoo ang mga panaginip at kung sakaling dumating man sa punto na siya ay nasa panganib, kailangan niya lang kurutin ang sarili upang magising. Lumipas ang 30 taon. Si Alice ay naulila na sa ama. Papunta sila sa isang party kung saan si Alice ay inaasahang tatanggapin ang marriage proposal mula sa binatang nagngangalang Hamish, anak ng isa sa mga business partner ng yumaon niyang ama. Gayunpaman, naabala si Alice nang mapansin niya ang isang rabbit na tinatawag siya, kaya agad niya itong hinabol. Kasunod nito, napadpad siya sa isang puno at pagkatapos ay nagpatihulog sa butas kung saan lumusat ang rabbit. Natagpuan niya ang sarili sa kakaibang silid na mayroong susi sa lamesa at isang inumin. Ininom niya ito at pagkatapos unti-unting lumiit ang kanyang katawan. Habang naguguluhan kung paano makakalabas dito sa silid, mayroong nagbubulungan na pinag-uusapan si Alice at sinasabing hindi daw siya ang totoong Alice na hinahanap nila. Matapos makuha ni Alice ang susi, lumabas na siya sa maliit na pinto. Napadpad siya sa tila malapantasya na hardin. Ilang sandali pa ay nasalubong niya ang white rabbit, dormouse, isang dodo bird, at tweedles. Pinaliwanag ng white rabbit na sigurado itong siya na ang totoong Alice, habang kinokontra naman ito ng dormouse at naniniwala naman na hindi siya ang totoong Alice. Pinaliwanag ni Alice sa kanila na ang pangalan niya ay Alice pero tila ba naghahanap pa sila ng ibang Alice. Kalaunan dinala nila si Alice kay Absolem, isang caterpillar. Para patunayan na siya talaga ang Alice na hinahanap nila, kinonsulta nila ito sa isang scroll na tinatawag na The Oraculum. Nakasaad dito ang lahat ng kasaysayan ng Wonderland mula simula hanggang wakas. Sinasabi na ngayon ay nasa panahon pa sila ng Griblag Day, ang panahon ng Red Queen. Sinabi ni Absolem na ipakita sa kanya ang Frabjous Day, kung saan naman ito ang panahon na papatayin ni Alice ang Jabberwocky sa pamamagitan ng Vorpal Sword. Sobrang nagulat si Alice nang mabasa ang kasulatan at iginiit na hindi siya ang babaeng tinutukoy dito. Dahil dito nagtalo-talo muli ang mga nilalang kung siya ba talaga ang totoong Alice na hinahanap nila. Inisip ni Alice na marahil panaginip lang ito kaya sinubukan niyang kurutin ang sarili, ngunit walang nangyari. Bigla na lang, dumating ang Bandersnatch kasama ang mga pulang hukbo ng Red Queen at sinimulan silang habulin. Naghiwa-hiwalay ang grupo para tumakas, habang si Alice naman na hinahabol ng Bandersnatch ay biglang huminto sa paniwalang panaginip lang lahat ng ito. Pero nagsimula muli siyang tumakbo nang kalmutin siya ng nilalang, mabuti na lang dumating ang dormouse at dinukot nito ang mata ng Bandersnatch. Nakuha ni Stain ang Oraculum saka sila umalis. Samantala si Alice ay nasalubong muli ang Tweedles at sinubukang tulungan siya kung saang direksyon sila pupunta. Subalit biglang dumating ang higanteng ibon at dinala nito ang Tweedles sa kastilyo ng Red Queen. Pinaalam ni Stain sa Red Queen ang tungkol sa nakuha niyang Oraculum at ang propesiya ng pagpatay ni Alice sa Jabberwocky. Dahil dito ipinagutos ng Red Queen na agad hanapin si Alice para patayin. Ginamit ni Stain ang Bloodhound na nagngangalang Bayard upang hanapin nito ang kinaroroonan ni Alice sa pamamagitan ng kanyang pang-amoy at kapalit nito ay ang kalayaan ng kanyang pamilya. Samantala, nasalubong ni Alice ang Cheshire Cat. Tanong nito kung anong nangyari sa braso niya. Tugon ni Alice na mawawala din daw ito pag nagising na siya. Inakay ng pusa si Alice patungo sa lugar ng Mad Hatter, kung saan nakita niya na namang muli ang Dormouse, March Hare, at pati na rin ang Mad Hatter na tuwang-tuwa nang makita nito si Alice, at sinasabing nalalapit na ang araw ng Frabjous Day kung saan papatayin niya ang Jabberwocky. Gayunpaman iginiit pa rin ni Alice na hindi siya ang Alice na hinihintay nila. Habang nagkakasiyahan, bigla nilang narinig ang atungal ng kabayo mula sa malayo at napagtanto na malamang ito ang hukbo ng Red Queen, kaya nagmadali ang Mad Hatter na itago si Alice sa loob ng palayok. Dumating na nga si Stain at kinumpronta ang grupo. Tinanong nito kay Hatter kung nasaan si Alice, ganun pa man pinagluloko lamang siya ng rabbit at dormouse.
Samantala sa ilalim ng mesa ay papalapit na si Bayard, ngunit sinabi ni Hatter kay Bayard na ilayo nito sa ibang direksyon si Stain. Pagalis nila, dinala ni Hatter si Alice sa malapit na kakahuyan, kung saan tumambad sa kanila ang magulong estado ng maliit na nayon. Pagkatapos pinaliwanag ni Hatter kay Alice ang kanyang nakaraan. Isang araw habang nagkakasiyahan sila kasama ang White Queen, biglang dumating ang Jabberwocky at naghasik ito ng lagim na sinira ang buong nayon. Mula noon ang Red Queen na ang namuno sa buong Wonderland at kinuha din nito ang Vorpal Sword mula sa White Queen. Habang nag-uusap, dumating muli ang hukbo ni Stain kaya nilagay ni Hatter si Alice sa kanyang sombrero sabay itinapon sa kabilang ilog. Pagkatapos isinuko niya ang sarili at dinala siya ni Stain sa Red Queen. Kalaunan natagpuan ni Bayard ang sombrero pati si Alice. Nagawang makumbinsi ni Alice si Bayard na dalhin siya sa kastilyo ng Red Queen upang iligtas si Hatter. Maya-maya ay nakarating na nga si Alice at Bayard sa kastilyo. Pagpasok ni Alice, namataan niya ang White Rabbit na ina-assist ang Red Queen sa paglalaro nito. Nagmungkahi si Alice sa White Rabbit na bigyan nito siya ng pagkain na makakapagpalaki sa kanyang katawan. Binigyan niya nga si Alice ng cake ngunit nasobrahan ang pagkain ni Alice kaya tumangkad siya hanggang sa 10 talampakan. Napansin siya ng Red Queen at sinabing hindi niya nakilala ang babaeng ito. Kaya nagpakilala si Alice sa pangalang Umbridge at nagmungkahing magsisilbi siya sa reyna. Dahil ang Red Queen ay napahanga sa laki ng ulo ni Alice kagaya ng ulo niya, kaya nagpa siya itong maging parte si Alice sa Royal Court. Pinatawag ng reyna ang Tweedles upang magbigay kasiyahan para sa kanya, at nang mapansin ng mga ito si Alice, sumenya si Alice sa kanila na huwag maingay patungkol sa totoong pangalan niya. Ilang saglit pa ay dinala na si Hatter sa harap ng reyna at nagpa siyang pugutan siya ng ulo. Gayunpaman nagawang abalahin ni Hatter ang oras sa pamamagitan ng pagmungkahi niya sa reyna na igagawa niya ito ng sombrero na kasing laki ng kanyang ulo. Nahulog naman ang reyna sa pambubola ni Hatter, kaya binigyan niya ng pagkakataon si Hatter. Lumipat ang eksena kay Bayard kung saan kararating lang nito sa palasyo ng White Queen upang ipaalam ang sitwasyon ni Alice. Kalaunan nalaman ni Alice mula kay Hatter na ang Vorpal Sword ay nakatago sa kulungan ng Bandersnatch. Kinuha ni Alice ang mata mula sa Dormouse at ibinalik ito sa Bandersnatch nang sa ganun makuha niya ang loob ng halimaw. Dahil dito nagtagumpay siyang makuha ang Vorpal Sword. Pagkatapos nagmadaling pumunta si Alice kay Hatter at nandoon din ang Dormouse at kinumbinsing tumakas na sila. Gayunpaman sa ilang sandali dumating si Stain at nang aksidenteng mabanggit ng Dormouse ang pangalan ni Alice, sinubukan ni Stain patayin siya. Nagawang makatakas ni Alice patungo sa courtyard pero nang mapaligiran na siya ng mga gwardya at ni Stain, mabuti na lang dumating ang Bandersnatch para iligtas si Alice at tinulungan siyang itakas mula sa kastilyo. Sinamahan din sila ni Bayard patungo sa kastilyo ng White Queen. Dahil dito ipinagutos ng Red Queen na ipapatay ang Dormouse pati si Hatter kinabukasan. Pagdating ni Alice sa kastilyo, ibinigay niya na sa reyna ang Vorpal Sword. Inilagay naman ito ng reyna sa nakatayong baluti, sabay sinabing kumpleto na ang baluti at espada, at ang kulang na lang ay ang susuot nito na kung saan pinatutukuyan niya ito kay Alice. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay hindi pa rin kumbinsido si Alice na siya ang tinutukoy sa kasulatan na papatay sa Jabberwocky. Kaya dinala siya ng reyna kay Absolem upang konsultahin ang bagay na ito. Balik kay Hatter, kasalukuyan siyang nakakulong at binisita naman siya ng Cheshire Cat. Nagmungkahi ito sa kanya ng isang bagay bago siya bitayin kinabukasan. Pagsapit ng umaga, nakahanda na ang reyna ipapatay si Hatter. Gayunpaman ang pupugutan na siya ng ulo, ganito ang sumunod na nangyari. Good morning, everyone. Ito pala ay ang Cheshire Cat na nagpanggap na si Hatter. Pagkatapos nagpakita si Hatter sa stage at nagbigay ng talumpati sa mga taong inabuso at inalipin ng Red Queen. Sinabi niya na ito na ang araw upang lumaban sila para sa kanilang kalayaan. Dahil dito nagalit ng husto ang Red Queen at nagutos na pakawalan ang Jubjub Bird. Sa kabutihang palad, ligtas na nakabalik si Hatter at iba pa sa kastilyo ng White Queen. Dumating na ang araw ng Frabjous Day. Ang bawat isa ay nakahanda ng ibuwis ang kanilang mga sarili para sa digmaan. Gayunpaman umaasa ang White Queen na tutuparin ni Alice ang propesiya, subalit agad nagtungo si Alice sa hardin ng reyna,
at naiinis siya dahil pinagpipilitan nila siya sa bagay na ayaw niyang gawin. Napansin niya si Absolem na malapit ng maging paru-paro. Dito na rin ibinunyag ni Absolem kay Alice na siya ay nanggaling na dito sa Wonderland. Sa mga puntong ito, naalala ni Alice ang lahat ng kanyang panaginip at napagtanto na lahat ng ito pala ay totoo. Matapos ang revelasyong ito, isinuot na ni Alice ang baluti, kinuha ang Vorpal Sword at naghanda na sa digmaan bilang pagtupad sa propesya. Kalaunan, ang hukbo ng White Queen at Red Queen ay nagharap sa checkerboard field. Nagharap ang magkapatid na reyna. Nakiusap ang White Queen sa kanyang kapatid na wag nang ituloy ang digmaan. Gayunpaman tumanggi ang reyna na sinasabing siya lang ang dapat na mamuno sa Wonderland dahil siya ang nakatatandang kapatid. Dahil dito sinimulan na ang digmaan kung saan tinawag ng Red Queen ang Jabberwocky habang si Alice naman ay walang takot na hinarap ang dragon. Oh, my old foe. We meet on the battlefield once again. I can slay the Jabberwocky. Habang nakikipaglaban si Alice sa dragon, nagsimula na ring magsagupa ang dalawang hukbo. Pumunta si Alice sa mataas na gusali upang isahan ang dragon. Tuluyang nangang napatay ni Alice ang Jabberwocky, at dahil dito ang hukbo ng Red Queen ay tumigil ng sundin ang utos niya. Pagkatapos kinuha ng Cheshire Cat ang korona at ibinigay ito sa White Queen. Dahil sa maraming krimen na ginawa ng kanyang kapatid, hindi niya pa rin maatim na patayin ito dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban at mas piniling ipatapon sa kaparangan ang Red Queen kasama si Stain bilang parusa sa lahat ng kanilang kasalanan. Naging masaya ang buong hukbo sa pagtatagumpay at napasayaw pa nga ng Father Whooping Dance si Mad Hatter. Sumunod ay kumuha ang White Queen ng kaunting dugo mula sa Jabberwocky at ibinigay ito kay Alice. Ang dugo ng Jabberwocky ang makapagpapabalik kay Alice sa kanyang mundo. Bago umalis, malungkot siyang namaalam kay Hatter. Pagbalik ni Alice sa garden party, pinaliwanag niya kay Hamish na hindi siya interesadong pakasalan ito at humingi din siya ng paumanhin sa ilang mga kamag-anak. Sa pagtatapos ng pelikula, si Alice ay sumakay ng bapor, patungo sa lugar na hindi natin alam.